problema sa kanila, nakikipag-away sila. Tapos, kapag lumaban, Correct. yung inaaway nila, Tapos tulong-tulong. I mean, isipin ninyo, ang kalaban nyo ay isang babae, tulong-tulong ka. Hindi ba kayo nahihiya sa sarili ninyo? I mean, sa kalalakihan. Kalaban nyo babae, pagtutulungan nyo mga lalaki, hindi ba kayo nahihiya sa balat ninyo? Ngayong pumalag, sasabihin nyo, psycho, anong gusto nyo? Atakihin nyo ng atakihin? Tapos tumahimik ka? Ganun ang gusto nyo sa isang vice president? Duwag din, gaya ng amo nyo? nagagalit sila. And, sila yung nagsasabi na siya yung may problema. Hindi ako yung may problema. Hindi ako known na kalaaway. Except yung inuuna. Hindi, ako isa sa tapang na nakikita ko, bukod dun sa ginagawa ni BP Sara, you cannot contest yung tapang ni BP Sara. Pero isang tapang, ito tatandaan nyo mabuti, ang isang tapang sa buhay, yung kaya mong mag-no sa droga. Why? Because that is character. Marami, pagdating sa droga na duwag. Bakit? Hinayaan nilang kontrolin yung buhay nila, yung buhay ng pamilya nila, yung buhay ng ibang tao ng droga. Anong tingin mo, yung mga anak ko, they are now coming to their defense? I will not comment sa mga anak, no? Because ang natural affinity ng mga anak is to defend parents. Ako lang naman yung anak na hindi nagde-defend kay PRD. Pero balik na rin natin, ganun din si PRD sa akin. Ang natural affinity. Ito, nag-comment kasi yung mga anak. Ako, suggestion ko doon sa mga anak, natural, papagtanggol nila yung tatay nila, no? Yung lolo nila. Pero siguro, alam mo, payuhan nyo yung tatay nyo. Once and for all, para matapos na ito, magpa-drug test. Kasi pag nagpa-drug test yan, tahimik na lahat eh. Payuhan nyo na lang. Nagagawin, natural na gagawin ni PRD is to defend me. Diba? Sinasabi nila noon, ginagaslight din nila kami, diba? Tinan mo. Tinan nyo itsura ni BP Sara. Ito ba mukhang psycho? Eh kung ganito ang psycho, ganito yung nanggagalaiti at wala ng kontrol sa sarili, aba mahiya-hiya kayo. Na ang dami nyong editor, pinapapayat ng husto yung inyong braso, mukha pa rin kayong palaka. Ito si BP Sara, tinan nyo naman. Saan ka? Sa kokak o sa psycho? Bahala kayo mag-isip. Kasi may destabilization sa PRD, may maisog. Ano bang ginawa ni PRD? Di ba nag-react lang sa ginawa nila sa akin? Kasi yung mga nagsasabing binababo yung mukha ni BP Sara, hiyang-hiya naman akong gaganda ninyo. Sa totoo lang. Mag-iingat kayo na nagpupula kayo ng itsura ng ibang tao. Kung hindi ka naman kagwapuhan, hindi ka naman artista, hindi ka naman kagandahan at magpuna ka ng itsura ng tao, hiyang-hiya ako sa itsura ninyo. Diba? Tingnan nyo nga, i-compare nyo, itabi nyo kay BP. Wag na tayong magloko ha mga kalalakihan. Sige, tanungin ko kayo. Dalawa na lang ang babae sa mundo, sino pipiliin nyo? Wag nga tayo magplastikan dito. Hindi nga ako nag-react nun eh. Hindi ako nagalit. Confidential funds, ano sabi ko? Fine, sa inyo na yan. Fourth quarter, sa inyo na yan. Hindi ko gagamitin, hindi ko naman kailangan yan eh. Napapadali lang talaga ang trabaho kasi natatarget mo yung trabaho mo. Ano pang inano nila? Security, kunin namin lahat. Sa inyo na yan. Budget, kukunin nila lahat. Sa inyo na yan. Nagalit lang naman ako noong yung nangyari doon sa graduate. Yun, nagalit siya, nangyari sa graduate, yung relo. Ako, kaya pinapakita ko na yung relo ko kasi baka mamaya sabihin, kumita si Coach Oli. Bago SMNI pa yan, ha? Hindi binigay yung relo, siguro mamahalin. Pero alam mo, kabobo. Hindi mo alam na talagang ginagawa yan. Hindi nyo pinayuhan yung presidente nyo. Natural magagalit si BP Sara. Yung namatay doon sa Davao City, sa tear gas, sa panggugulpi, at yung mga pinukpok na mga tao. And ngayon, nagalit ako. Tapos na pananahimik kasi tumahimik si BP Sara Ulitin ko tumahimik si BP Sara.
tapos na. Oh, balik na kami. Kasi sa paghabol-habol nila sa akin, yung mga kasamahan ko, hinahabol din nila. Excuse ko na lang, let's give them privacy. But one is already in depression, one is already contemplating suicide, one is in the hospital, may isa hindi nakakatulog. I agree sa pagmumura ha. Hindi dapat magmura kasi may mga bata naririnig. Pero gago talaga yan sila. Ako, wala akong problema. Pero yung ibang mga tao dyan na hindi politiko, na hindi naman nila hinahabol, pero ginigipit nila. How Ma'am, is pulot-pulo your ng pagkatapos. relationship with Senator Amy? Tingnan nyo yung ginawa kay Roque, di ba? Ngayon, si Roque ngayon ang ginigit-git nila. Ang balita ko ay didemanda pa ng human trafficking para walang bail. Ganyan po sila katindi. Pag hindi ka nila makontrol, demanda abot mo. Amy Marcos? Anong dulo na pagkatapos? Politics. Politika. Ano yan? Sinabi ko sa inyo, perpetuation in power yan. Gusto ko sana i-take up si Martin Romualdez pero nag-promise ako sa inyo, di ba, na another time si Martin. Yon, yari ka. Ito yung aabangan natin, no? Mga kababayan ko sa mga manunood dyan, no? Sa mga banateros, banatera, sa mga legit Duterte supporters dyan. Ito ang kaabang-abang. May ni-reserve na banat. Etong si BP Sara. Solely for Speaker Romualdez. Yun ang abangan natin. Most probably baka late this week or next week ilalabas niya yan. Ako, yun ang kabang-abang. Humanda ka, Tamba, ayaw mong tumahimik. Ayaw tumahimik na mga asong ululu. Sige, next ka, Tamba. Ang sigurado ako, hindi naman sasagot yun. Alam mo, puputak doon. Yung mga vloggers. Tingnan nyo ngayon yung mga vloggers nila kung may utak. O mura lang ang alam. Oo, sa susunod na. Ma'am, yun nga po politika. Sabi po kasi ni Governor Matthew Manoto na pinersonal daw nyo yung dapat sana'y politika lang. I-review nyo. Ayoko na banggitin lahat ng pagmemersonal nila sa akin. Pero i-review ninyo lahat ng ginawa nila sa akin. Sila ang naunang. Kayo ang naunang. Bakit? Because of envy and jealousy. Yan lang sisira sa bansa natin Yeah, di ba? Antayin natin yung mga sasagot. Pagbanat ni BP Sara kay Tamba, antayin natin yung sagot. Sana lang. Sana lang. Sagot may utak. Are you talking yun? Sa akin, parang confidential part. Hindi. Nagsimula ito pag-resign ko sa Lakas. Diba? Remember? Sinabihan ko siya. Martin. Sa ibang araw na. Kasi madami na kayong material. Ma'am, for the record, what is your relationship? Lagot ka! May dire-reserve si BP Sara sa'yo, Martin! Martin! Tuwan-tuwa na naman yung mga vloggers sa kabila. May pagtatanggol na naman sila. May kasyuduan na naman sila doon. Status with Senator Amy Marcos. And nag-usap na po ba kayo after that? After nung press con, tinext ko siya. And she was cold. Malamig. And then, meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then, sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Yun ang matindi ron. Okay? Minessage si Amy to, ang paniwala ko si Amy to. Tapos, cold. Naiinis siya kasi siguro yung banggaan ni Sara at saka ni BBM, hindi siya nakikinabang. Kasi hindi siya tanggap ng Duterte camp. Hindi rin siya tanggap ng Marcos camp kasi nakagitna siya. Kaya naiinis siya. Pero ang ganda nung binanggit ni BP Sara,
maasar ka kay Lisa at kay Martin. Anong ibig sabihin? Kasi sila ang may gawa ng gulo na ito. In the first place, they are controlling the nation. They are controlling the politicians. They are controlling yung issue. Sila ang ugat nito. Yan po, ang tingin kong ibig sabihin ni BP Sara. Yung nangyayaring kaguluhan ngayon ay kasalanan nila. Pero ano ba, friendship over na ba kayo ni Senator Amy? Or ano ba, it's just a phase? No, hindi ko alam. I cannot speculate on what will happen tomorrow. But as far as you are concerned, VP, ano si Senator Amy sa inyo? Para sa akin, she's a senator, she's a friend. I did not attack her. Alam nyo kasi, Friend na lang, BP Sara, ha? Oh, huwag ka nang maniniwala sa pagbubudol nun. Okay na yung magkaibigan kasi ako rin naman may mga kaibigan ako nasa ibang kampo. Okay lang yung walang problema. Pero hindi ako lang papabudol sa kanila, ha? Hanggang kaibigan lang yon. Oo, may mga ibang vloggers, kaibigan ko ron, hindi ko sila inaatake. Issue kami. Issue purpose namin. Pero huwag ka pa uuto, ha? Oh, pero ako naman sa tingin ko, nagising na si BP Sara sa mga budol-budol king at mga budol-budol queen. kasi ito si Remulla, nandun siya sa legal desecration of the dead. Sabi ko nga kanina, di ba? Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. Magkaiba yun. Yung talking of the dead is not desecration of the dead. Iba yung actual sa pinag-uusapan, yung patay. It is not illegal. It is taboo. It is not illegal. Kaya nga, ang sabi ni BP Sara, wala kang alam sa batas, boying. Sekretary ka pa man din. Siya may sabi nun, ha? Siya, sagutin mo. Taboo siya. Huwag kami i-demanda mo. Meron sa atin dito, ayaw ang pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito, okay lang na pag-usapan ng patay. Diba? It's taboo for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko aatakihin yung tao. Bakit ko aatakihin yun? Yung paniniwala ko, hindi naman niya paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako. Hindi. Respetuhin mo ako. Anong punto ni BP Sara dito? Hindi ito illegal. Maybe, for some, it's taboo. Diba? Pero yung question ng, ito ba ay illegal sa batas? Hindi. Pero wag mong questionin yung paniniwala ko. Para sa akin, okay yun eh. Kung sa'yo hindi, sa'yo yun. Irerespeto kita. Pero wag mo akong kontrolin. Kunwari, naniniwala ka sa Diyos, irespeto kita. Hindi ka naniniwala sa Diyos, irespeto kita. Pero wag mong kontrolin yung paniniwala ko. Diba? Parang gano'n ang ibig sabihin ni BP Sara. Huwag mong kontrolin ako. Control freak ang datingan mo niyan, boying. Pala desisyon ka sa buhay ng may buhay. Diba? Na hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos, respetuhin din kita. Ang problem kasi dito sa kanila, when there is a person who is outspoken, who is outrageously outstanding, sinasabihan nila na weird, sinasabihan nila na sasabihin, nagyayabang si BP Sara, di ba, na pinagmamalaki Sara. Hindi, talaga naman kaya inaatake si BP Sara dahil talagang alam natin lahat. Alam ng pula, alam ni Tamba, alam ng presidente, alam ng lahat. Alam ng dilawan. Kung hindi nila gigibain si BP Sara, she will be the next president sa 2028. Kaya ginigiba siya ngayon. Alam niya ng lahat ng mga Pilipino, kahit mga kaaway, kahit hindi kaalyado. Kaya nga ginigiba siya. At kaya maraming galit kay BP Sara dahil alam nila sira na naman ang negosyo ng droga. Sira na naman yung mga komunista, rebelde, makakaliwa na yan. Dahil yan ang talagang ayaw nila. Even yung Amerika, ayaw sa Duterte. Why? Hindi nila kayang kontrolin. Hindi nila kayang paikutin ng tumbong.
Yan ang mga Duterte. Ang kakaiba, sinasabihan nila ng, yan, crazy, insane, look at it. There's nothing wrong with me, I'm just different. Respetuhin nyo yung different ako sa inyo. Going back to Senator Ivy, you texted her, pero nag-reply naman po siya, kaya nasabi niyo po siya. May we know the context of that conversation. If you can share that with us. Siya na lang ipa-share ninyo kasi siya naman yung mas nakakatanda. Pero since then, hindi pa yung nakakapag-usap ulit over the phone lang. Wala na kami nag-usap after nung nag-text ako ng messages. Ma'am, may below your message. Alam mo, yan sila lahat. Yung mga nagsasabi ngayon na pinag-uusapan niyo yung patay. Simba ko lang, God forbid. Pag yung sa tatay ko na yan, sigurado ko may bubullshit dyan sa tatay ko. Kasi may sabi din na why don't you just explain the allegation? Ang punto ni VP Sara, mga ipokrito kayo, mga animal. Parang gano'n. Kasi, kunwari kayo, nagre-respeto kayo sa patay. Pero ang punto niya, kung sa akin mangyari yan at kay PRRD, aanin nyo rin naman si PRRD. Huwag nga kayong ipokrito. Head on. Just to set the record straight daw, ma'am. Kasi it's just, it distracts from the issue. It lowers the level. Ito yung sabi ng mga house law. Oo, kasi sabi nila, ako, Rather than Arsenal, nandyan yan. Sabi niyo raw po yung Diversion. ka lang daw, ma'am. Diversion, yes. Well, it's a tie. Kasi ang ginagawa nila is a diversion. Sila nga, hindi it's a tie, VP Sara. Sila nga ang nagda-divert. Sana napunta yung Okada issue. Sana napunta yung drug test issue. The nothingness that is this country is undergoing. This ginagawa nila is a diversion sa kagutuman, sa kahirapan, sa taas ng presyo, at sa kawalan ng mga Pilipino. Ginagawa niyo ako diversion, gagawin ko din kung ano yung ginagawa niyo. Di ba? Nung ba't the inflation rate Wala. is bumababa? Talo na kayo. Wala na. Kahit na anong gagawin nyo, talo na kayo. Ma'am, sure po. Sa Quadcom, inimbestiga ng AJK allegedly against President Duterte. Sa isang committee Sino may-ari nito? Oh, sorry. Sa isang committee naman, inimbestiga din yung the Senate group. Mag-o-open din po na about AJK. So, what's your thought on this date? Ginagawa nilang mga ganitong investigation. Oh, yan nga yung sabi ko. Yung sinasabi nila na diversionary tactic yung sa akin. Bakit sila nagsasabi na hindi ako sumasagot? Lahat ng pinadala nila na AOM, Audit Observation Memorandum, sa kanila naman galing yun, hindi naman sa COA yun, wala namang independence sa COA ngayon. Sinasagot namin. Kita mo, mga fake news. Oh. Sinasagot ni VP Sara. Tsaka ulitin ko, hindi nagtago sa anak ito si VP Sara. Hindi nagtago sa tatay niya. In the proper forum, we answer. May cases sila sa Supreme Court, sinasagot namin. Correct. Ayaw ko lang sumagot dyan sa ginagawa nilang circus. Hindi naman ako ang namumukhang tanga dyan sila kasi hindi na nila ginagawa ang trabaho nila. And for what? Diversionary. Oy, sabihin nyo sa kanila, gutom ang mga tao. Gutom. Wala. Kaya nakakaasar eh. Gutom ang tao. Alam mo, alam to ng lahat. Even mga pulahan na vloggers, alam to. Bagsak ang ekonomiya natin. Maaari silang mga BBM vloggers kumikita. Di ba? Malaki pera nila dyan eh. Oo. Pero alam nila bumabagsak ang ekonomiya. Habang pabagsak, pagsubsob ng pasubsob ang ekonomiya natin, tingnan nyo na lang interest rate ngayon. Pasubsob, tingnan nyo na lang dolyar na yan. Pasubsob tayo na pasubsob. Anong inaatupag ninyo? Siraan ng mga Duterte. Lang pambili ng pagkain. If you were to advise the President, kasi mukhang may intention siya tumaten na ano bang advice ni Vice President kay PRRD? Kasi he was invited and at first he signified his intent to attend. Pero medyo masama daw pakiramdam kaya he wasn't able to make it today.
Oo. Kung Well, kayo, ma'am, will you encourage or even, allow him to attend at the Quadcom? ako ang stand ko personally, tulad ng ginagawa ko. Uma-attend ako at sinasabihan ko sila kung ano yung nasa isip ko. Yan yung stand ko. I don't know with President Duterte. Mamang sinasabi nila, may mga nagsasabi hindi mo talaga makasama itong hindi magandang relasyon ng President, Vice President. Wala na po talagang pag-asa. You still have 4 years more, ma'am. Alam mo, I agree with that. Totoo talaga yan. Hindi maganda ang nangyayari ngayon kasi ang nangyayari ngayon, puro na lang tayong politika. Paulit-ulit ko sinabi, nandun Kaya ako personally asar na ako eh. Tama si BP Sara. Alam nyo, minsan, napapag-usapan nga namin, dumarating sa time na talagang nawawalan na ako halos ng pag-asa sa Pilipinas. Pero hindi, kailangan lumaban eh. Pero puro tayo politika. Nakikita nyo ba? Sana makita to ng ibang mga vloggers na nasa kabilang kampo. Tingnan nyo nangyayari sa atin. Palubog tayo ng palubog dahil sa korupsyon. Anong inaatupag? Anong top priority? Siraan ng Duterte. Mauubos ang pera ng taong bayan nito. pa ako sa kabinete. Noon, sinabi ko na yan. Hindi ako ang problema. Bakit ginagawa ninyong ako ang problema ng bayan? Hindi ako. Yung mga yan. Yan ang mga yan. Yung binanggit ni BP Sara, hindi kayo dapat maasar daw kay BBM. Sabi niya kay Amy at kay Sara. Maasar kayo kay Lisa at kay Martin. Yan ang problema ng Pilipinas ngayon. Imagine, saan ka nakahanap ng mga public officials so shocked about me talking about the debt. Pero walang na-shock na there's a foreigner kidnapping in the Philippines right now. And there are daylight robberies na hindi natatakot ang mga kriminal. Papasok na labas. Yan, di ba? Ang mga adik kayo hindi natakot, mga kriminal hindi natakot, tapos magagalit kayo pag-uusapan ni BP Sara yung patay. Eh yung mga pinapatay nito mga kriminal, yung mga pinapatay nito mga adik, wala kayong say. Di ba ka-ipokrito nitong mga ito? Diyan galit na galit ang mga Pilipino eh. Sa ipokrito. Tapos, magkakagawa kami ng krimen. Walang na-shock. So, bakit kaya? Ako, na-shock ako. I am from Mindanao. Gulat ako. Sabi ko, this is bad. Ang daming tumatapong pera natin, BP Sara. Na magkaayos din tayo. Ang daming nakukurap ngayon. Na magkaayos kami nilang lahat. Sige, mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. May namatay doon. Sorry sila sa pamilya doon. Ito na mo ha. Ang ganda ng sinabi ni BP Sara. Kayo ba hindi na pwede magkaayos-ayos? Sabi, mag-sorry kayo dun sa namatayan dun sa loob ng KOJC. Isipin mo, may namatay dun. Ni isa ba sa inyo may dumalaw? Dito sa mga pulis, dito kila Torre, kila Abalos, may dumalaw? May nag-sorry ba? Kasi nangyari sa harap ko yun eh. May nahimatay. Anong sinabi nila? Umaarte? Kaya kami asar, ikita ng mata namin. Iba yung binabalita ng media sa labas, iba yung nakikita namin. Nakita namin may tumutumba. May nahihimatay. Anong sasabihin nyo? Arte. Arte ba yung namatay? Pakisagot nga. Namatay. Ano yung babalik ulit? Kasi umarte lang? Kaya ako na, feel ko yung sinasabi ni BP. Gusto nyo magkaayos-ayos tayo? Mag-sorry kayo doon. Ni wala man lang kayong sorry. Ni hindi man lang kayo dumalaw doon sa namatayan sa KOJC. Ang dami nyong baril. Mag-sorry sila sa lahat ng tinir gas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa tama. Hindi, huwag kayong magagalit sa akin. Ini-echo ko lang yung sinasabi ni BP Sara kasi I was inside.
Alam ko na-experience ko. Kaya kong patunayan yung sinasabi ni VP Sara. Kaya kung ang pag-iinitan ninyo, yung mga tao sa loob at yun ang mga ididemanda nyo, pati nga sila Banat pa, dinimanda ninyo. Kayo nga, hindi dumalaw eh. Tapos kayo sa amin magagalit. Eh kayong gumawa ng kalukuhan, doon kayo nakapatay eh. Ba't kami? Sagutin nyo si VP Sara, huwag kayo magagalit sa amin. Tayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog ngayon kasi pinapatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives. Yan, tinan nyo. Oh. Trial by publicity, hindi makatulog dahil pinapatawag doon. Alam mo, sagot ko pagka nagkakausap kami doon sa SMNI. Hanggang kailan pa ba to? Really? Kasi hindi titigil. Alam mo, mauubos ang Pilipino kakademanda. Kasi, pag supporter ni VP Sara, ididemanda. 32 million ang supporters niyan. Ba mauubos tayong Pilipino? Walang gagawin ng mga korte natin kung hindi litisin ang mga supporters ng mga Duterte. Hindi lang sorry na, oh sorry ah. Hindi. Pangalanan nyo lahat. Sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko, kung papatawarin ko kayo, pag-isipan ko pa lang yun. No? Ma'am, Ma'am, kayo ni PDF. Kelly Momborajo. Pinatawan ng EFP ng pag-usa yung pagdating ng hili ng hili dahil hindi raw ito karaniwang ginagawa at hindi raw Oo. Sabi ko nga noong press con ko, di ba, there's some sort of inappropriateness. Inappropriate sa ginawa niya. Pero sa kanila na yon, sa organization na yan. As commander-in-chief, hindi dapat ganyan ang reaction mo. Ang dami-dami mong pwedeng reaction. Pero hindi dapat na pinagtatawanan ninyo ang bata. Especially ang bata who swore to give his life to this country. Mm-mm. Sa AFP na yan. Pero ikaw, as president, diba? Ito yung patungkol sa relo, ha? Ito patungkol sa relo na pinagtawanan pa nila nung humingi ng relo. Na presidente, tapos na secretary pa, pinagtawanan humingi ng relo. Eh, yan po ay talagang ginagawa, tradisyon. O, ay sinasabi ng kabilang mga vloggers, hindi daw tradisyon. Hindi, ginagawa po talaga yan. Kaya nga ginawa kay PRRD eh. Sana, kung hindi yan tradisyon, hindi na pinaulit, sinabihan. Di ba? Anong ginawa ninyo? Pinagtawanan ninyo yung nanumpa na iaalay ang buhay niya dahil sa relo. At ito ha, may nababalitaan ako. Hindi ko lang alam kung totoo. Pinagalitan pa raw or sinuspinde yung humihingi ng relo. Kaya ako magtatanong, totoo ba ito? Yung pangbata ang may kasalanan dahil na-offend ang presidente? Tanong lang, totoo ba yan? Pinagalitan nyo pa. Siya pa ang kinastigo ninyo. Walang nagulat na may foreigner kidnapping. Walang nagulat nung nagsabi ako, matapobre ang presidente. Pero lahat nagkagulo na sa desecration of the dead kuno na hindi naman. It's taboo. Hindi siya krimen. Ma'am, kayo ni President Marcos, may pagkakataon pa ba magkaayos po kayo? Sabi ko nga kanina, silang lahat, pag-sorry sila doon sa lahat, nag-iisipan ko. Ma'am, actually sa press con, halata ang galit, ang pagtubingin kayo at Ito yung sinasabi, naaalala ko tuloy. Si BP Sara daw bobo. Walang alam isagot, kung hindi, no comment. Wala daw alam gawin si BP Sara. Hindi raw marunong magpa-interview. Puro statement. Di bumula ang bibig nyo ngayon. Sunog kayo.
Oh. Diba? Huwag nyo na suportahan yung mga ganong vloggers. Fake yun. Ano ito? Mag-isa siya, oh. Hindi nagsumbong sa anak. Bukod sa binanggit nyo na nag-umpisa na toxic ng relationship niyo with him during that graduation, anong pinanghugutan ng galit ni Vicky kay Vicky? Siya ang Pangulo. Hindi niya kontrolado ang lahat ng tao sa gobyerno at yung bansa. Kung ako ba Pangulo, sasabihin ko na, magtrabaho na tayo lahat. Ilan na lang? Ilang years na lang? 4 years na lang? 4 years is a short time for a president. Ma'am, do you honestly believe na he knows everything? He is in control of everything that's happening? All those hearings. I cannot speculate on his soundness of mind. Ma'am, sinasabi po ng mga House leaders naman po kasi na ginagawa po ni Pangulong Marcos ang lahat ng kanyang ginagawa to raise the Philippines na global stage as parang iniiba nilalagay yung difference niyo between the President and you, ma'am. Ano po masasabi niyo po doon sa comparison between you and the President? Ano bang nire-raise nila sa global stage? Saan doon? Saan doon? Kasi we're not hitting our targets. We're not becoming a... Kampong Chicken, maraming salamat po ha. Thank you. Kampong Chicken from Singapore. Ito lang sa akin. Ha? Tingnan nyo mabuti. Yung ginagawa ni BP Sara ngayon na sinasabi nyo wala siyang alam, bobo, kasi puro no comment. Yung ganyang klaseng interview, kaya ba ni Marcos? Kaya ba ni Tamba? Ganyang kahaba? Hindi sinasala yung mga tanong. Malulupit yung tanong. Sige nga, kayo mga nanonood. Manonood ng replay. Kaya ba yung ganitong interview ni Bongbong at saka ni Martin? middle income country. Anong na-raise? Well, pinopromote po yung West Philippine Sea and all, yung issues doon. Well, that's geopolitics and that will be in another, madami na kayong material. Next question, Jason. Ma'am, tungkol po dun sa pagpunta niyo sa Baclaran, ano po masasabi niyo na sinabi ko nila parang ginawa niyo lang yung to gain sympathy from the public? Ano bang ginawa niyo doon pala? Opo, yun po muna anong ginawa niyo doon? Ayan, kasi yung problema sa kanila kasi hindi niyo ako kilala eh. Kung sa Davao yun, hindi ako papansinin eh. Elizabeth Gash, maraming salamat po. Diba? Kung sa Davao yun, sa Davao ginagawa ko yun. Usual na ginagawa. Hindi yan na ako pinapansin ng mga Davaoenyo kasi normal sa kanila yun. Bakit ako umabot sa Baclaran? Kasi di ba nag-trick or treat ako? Kailangan ko nung butterfly na gagawing corona. The next day na yung trick or treat, wala pa akong corona. So sabi ko, maghanap tayo sa sidewalk ng mga butterfly. Umabot kami sa Baclaran. Ginagawang issue pa yun, ano? Itong mga to, ginagawang issue eh. Pero alam mo, trendsetter si BP Sara. Napunan nyo ba? Ha? Itong mga kongresista nagsitanggalan ng mga relo. Ako, hindi ko tinatanggal relo ko, ha? Kasi alam ko, legit eh. Legit kung saan, saan kinita to ng sa malinis na paraan eh. Hindi ko naman sinasabing mamahalin to, mumurahin lang to. Pero, walang alisan. Sila nag-alis ng nagsialisan ng mga relos. Kaya nga, pati yung mga, yan ang lagi kong tanong, yung mga naiimbita dito sa sa SMNI. Pakita nga ng relos mo. Yung iba dyan, nagta-tricycle lang before. Ngayon, ang gaganda na ng mga bag. Sa nangyayari ngayon sa politika? Totoo yun, di AI yung TikTok video Ako yun. 3 videos yan. Sabi nung kasama ko, sabi niya, content creator na ako. Sabi niya, pwede mo bang tulungan yung account ko? Para kumita. Oo.
Well, hindi ko alam kung paano kumita, pero sinabi niya, content creator ako, kasama namin yun. Pwede mo ba ako tulungan? Sabi niya, i-promote mo yung account ko. And then sinabihan ko siya, anong kailangan ko gawin? Sure, sabi ko, maliit na bagay. Anong kailangan ko gawin? Sabi niya, sumayaw ka lang. So, tinuruan nila ako, and then sumayaw. When was Ma'am, sa that? nangyayari po ngayon, Issue din yun. Sila nga, sayaw sila ng sayaw doon sa pag sila'y tumatakbo. Ang dami, alam mo, sana lang itong mga vloggers nila. Sana yung issue, i-focus naman natin doon sa may kinalaman sa sikmura at hapagkainan ng mga Pilipino. Huwag yung mga ganyan, nagsayaw, pinapahalataan yung wala laman utak. Kaya sabi ko, ba't itong mga vloggers na ito? Saan pinulot ba? Saan ba pinulat itong mga vloggers na ito? Nagkaroon lang ng picture sa kabila, vlogger na. Ay, bili ka suka, pagpipicture ka dyan. Tapos kunin mo yung camera mo, vlogger na. Payo natin sa ating mga kababayan. Ang payo ko sa mga kababayan natin, sa mga nangyayari sa politika ngayon, ay mag-demand kayo sa mga kandidato sa susunod na taon na eleksyon. Mag-demand kayo sa kanila. Anong nagawa nyo? Anong plano nyo? Alam mo, BP Sara, ito lang din sa akin, ha? Tama yung mag-demand tayo. I-demand natin ngayon this coming election. Pero bukod doon, ang i-demand natin drug test. We are not talking here about the legality ng pagtakbo. Ito po ay usapin na ano ang hinahanap ng bawat isang botante sa kanilang kandidato. Ano ang proyekto mo? Ikaw ba ay hindi adik? Kaya isama nyo sa demand ninyo drug test. Pag yan ay hindi nagpa-hair follicle test, live, chances are addict yan. Kaya i-demand natin. Magpa-drug test kayo. O sige, extend na natin. Magpa-neuropsychiatric exam kayo. Mag-demand kayo sa mga kandidato. Last question from Reuters. VP, from Reuters po. Speaking of elections, bakit hindi tumakbong mayor si former President Duterte? And then bakit walang Duterte sa mga senatorial lineups? Tumakbo siyang mayor. Si PRD. Sa Tumakbo siya. sa senatorial elections, bakit walang senatorial? Oo, hindi ko alam. Ang pagtakbo kasi, it's a personal decision. So, hindi ko alam bakit walang tumakbo sa kanila as senator. Ma'am, your message na lang to the Filipino people, lalo itong mga medyo na di-discard and then namin because hindi niyo pagkakaunawaan PBBM, ma'am. So, what can you assure the Filipino people? Okay, ang unahin ko muna ay yung mga nasa gobyerno na tulad ko, magtrabaho tayo. Trabaho tayo kung ano yung mandate natin. Wag puro politika. Sa opisina natin, gawin natin yun. Yun ang expectation ng mga tao. Sinasabi ko, ulitin ko, hindi ako ang problema, pero ako yung ginagawa ninyo na problema. Ang totoong problema, kawalan, kahirapan, kagutuman, kriminalidad, terorismo. Hindi, tayo ba? May tanong ako sa inyo. Tayo ba magkakasundo na hihilingin natin sa ating mga iboboto sa mga kandidato sa ating lugar, mapa-local, mapa-national, gaya ng senador, tayo ba nagkakasundo na dapat panawagan ang drug test? Pakilagay dyan. Kailangan ipanawagan natin yan kasi ngayon lang tayo pinapakinggan ng taong bayan, ngayong eleksyon. After nyan, ang turing na sa atin ng mga yan, basura. This is the right time for us to demand drug test. Siya, lahat ng kung ano ang problema 10 years ago, 20 years ago, nandito pa rin sa ating bayan. Magtrabaho tayo. At sa ating mga botante, mag-demand kayo sa mga kandidato ngayong darating na eleksyon na labas and beyond sa pera na binibigay nila sa inyo na pambili ng boto. Ano ba talaga ang magagawa nila para sa inyong lugar, para sa ating bansa? At demand nyo yung drug test at neuropsychiatric test ngayon na.
Nauna. And then, to the Filipino people. Ay, aantayin namin sa mga buhaya, sa mga nag-aamong kay BP Sara. Antayin namin ang sagot ninyo, ha? Kayo naman ang hinamo ng babae. Palag kayo sa drug test. Lahat ng aking mga kababayan, Delikado. hindi tayo uusad kung puro korupsyon, politika, at pang-aatake ang gagawin ng gobyerno. Ang ginagawa ng gobyerno, they silence people. Correct. Alam ko yan, BP Sara, si Atty. Roque, di ba? Pinatatahimik na. Ulan ng demanda. Si Banat Bay, pinatatahimik na. Inuulan na ng demanda. Ganyan sila magpatahimik nang hindi bibirahin si BP Sara. About the truth, the harsh truth. Kaya dapat ay i-demand nyo sa gobyerno, magtrabaho kayo sa amin. Demand nyo yan sa amin, magtrabaho kayo. Para we see a better Philippines in the next year and in the years to come. As I said, I am nothing of unstable, unbecoming, unsound mind. I'm just unforgiving, unyielding, and unbowed. Yun, matindi yung binitawan ni BP Sara na ito, ha. So aabangan natin. Ha, magsama-sama tayo, abangan natin yung sagot ng mga mayayabang diyan. Oh, na naghamon kay BP Sara. Oh. Tingnan natin. Kasi pag hindi nila tinanggap, adik yun. Para sa akin, that's my opinion kasi kadali naman tanggapin eh. Si BP Sara nga tinanggap yung neurotest eh. Pati siya magpapadrug test. Hindi mo matanggap, di ba? Simple. Adik ka. Ganun lang yun eh. Ako, opinion ko yun. Di ba? Eh kayo ba? Tanong ko opinion ninyo. Pag takot ba sa drug test, adik?